Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili. Kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil ng pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon, si Roboam na hari ng Juda, at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga, matapos mapagkuro-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng 2 toreteng ginto at sinabi sa bayan, "Huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto." Inilagay niya ang isa sa Betel at isa namay sa Dan, at ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Betel upang sambahin iyong una, mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang 12 araw ng 8 buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Juda. Naghandog siya sa dambana sa Betel sa mga toreteng ginto na kanyang ginawa roon, at pinapaglingkod niya roon ang mga saserdoteng inilagay niya sa mga sambahan sa burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam, kinamuhian ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Panginoong, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto hindi alumana. Ang kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya'y tunay na himala, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad. "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki, at may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad, at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Mga kapatid, maligayang araw ng mga puso. Pero siyempre, tayo yung mga Katoliko, kaya sinasabi natin maligayang araw ng mahal na puso ni Jesus. Ngayon po ay gusto kong kayong warningan. Mag-ingat sa mga paasa. Bakit? Kasi lalo na ngayon mga araw ng mga puso, marami mga paasa. At sa ating mga pagbasa, meron ding paasa. Sa unang pagbasa, mababasa natin si Jeroboam, si Haring Jeroboam ng bayan ng Israel. At ito'y nagiging madamot siya. Bakit? Ano ba ang history ng Israel? Konting recap. Nung unang-unang panahon, at nung panahong yon, ang Israel po ay nahahati sa dalawang kaharian, ang Northern Kingdom at ang Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom po ay pinaghaharian ni Haring Jeroboam. At yung Southern Kingdom, si Haring Rehoboam. Dun sa Southern Kingdom, nandun ang templo ng Panginoon. Kaya naman, lagi-lagi, pati yung mga nasa North, pumupunta sa South para magpuri sa Panginoon, mag-alay sa templo, no? Ito na si Jeroboam. Hari siya nung Northern Kingdom. Nainggit siya. Sabi niya, kapag yung mga tao ko ay patuloy na pumupunta sa South para magbigay ng alay sa Panginoon, ay maya-maya ako na yung papatayin nila. Ako na yung natakot siya para sa kanyang sarili. Kaya anong ginawa ni Haring Jeroboam ng Northern Kingdom? Gumawa siya ng 2 toreteng ginto or golden calves. At sinabi niya sa kanyang bayan, eto yung hari na ninyo, eto ang Diyos ninyo, sila ang sambahin ninyo, wag na kayong pumunta dun sa templo sa South, eto na yung sambahin ninyo. Kita mo nga naman, sa sobrang takot at inggit at galit niya, di ba? At anong ginawa ng mga tao? Siyempre, sinimulan nilang sambahin itong golden calf na ito. Pero, sabi sa ating pagbasa, dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam, kinamuhian ng Diyos ang kanyang sambayanan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pananatili sa pagkahari. Kaya, siya ang halimbawa ng taong paasa, nagbibigay ng isang bagay na nagpahamak sa iba. Pero, sa ating pong ebanghelyo, alam natin na ang tanging tao na pwede nating asahan ay si Jesus. Kaya naman sa ebanghelyo, napakaraming tao ang gutom na. At anong ginawa ni Jesus? Kinuha niya ang tinapay at ang isda. Pinasalamatan niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad para ipamigay sa mga tao. At ngayon, hindi lang tinapay na nakabubusog sa katawan ang binibigay ng Diyos. Ang tinapay ng buhay ang binibigay ni Jesus. Na kung sino man ang tumanggap sa Kanya ay hindi na mamamatay, kundi mabubuhay pang magpakailanman. Kaya mga kapatid, hindi lang ngayong Valentine's Day ang dapat tayo mag-ingat sa mga taong paasa. Ang tanong ko sa inyo, sino-sino ang mga paasa sa buhay mo na binibigyan ka ng mga bagay na akala mong okay, akala mong magbibigay ng buhay, pero hindi pala. Kaya patuloy tayong umasa sa Panginoon lamang, ang kanyang kamahal-mahalang puso na ibinibigay niya sa atin. Sa kanya tayo umasa at tumawag. Kaya manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, Ikaw lamang ang aming tunay na pag-asa. Gusto po naming humingi ng tawad sa mga pagkakataong iba-iba ang sinasamba namin. Trabaho, anting-anting, kayamanan, popularidad.
Pero alam namin, Panginoon, wala doon ang buhay na walang hanggan. Nawa po ngayon ay bumalik kami sa iyo, sa iyong pusong mapagmahal, at lalo naming maramdaman na ikaw lamang ang aming pag-asa. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.